Kamusta kayong lahat? Ang video na ito ay para sa mga madadaya. Okay, madadaya sa negosyo, sa trabaho at sa kung ano mang ginagawa. Okay, nakikita nyo ba yan? Timbangan. So pag nakakita kayo na ang seller ay merong ganyan, syempre matuwa na kayo dahil ibig sabihin tinitimbang niya na maayos ang kanyang mga produkto. Ayan, bakit ko nga ba ginawa ang video na ito? Yan, syempre para maiparating doon sa mga tao na pumupuna syempre sa ating timbangan. Kasi sa maniwala kahit sa hindi, tayo ay may timbangan para sa ating mga itlog. Pero nakapagtaka kasi, merong mga pumupuna kung bakit tinitimbang ko pa ang itlog. Sabi pa ay, bakit hindi ko na lang siya ibenta ng sa pinakamahal na price. Ako po ay nagugulat sa mga ganitong asal ng tao. Kasi syempre, ang mga customer ko, ang tingin ko sa kanila ay syempre, nire-respeto natin sila. At ang perang pinambibili nila sa ating mga produkto ay pinaghirapan po nila at pinagtrabahuhan. Yan, bawat piso po dyan ay mahalaga. Kahit sabihin natin na ang itlog ay 6, 7, 8, bali ang jumbo ay 9, di ba? Ang large ay 9, o jumbo ay malaki. Syempre, kahit piso ang pagitan ng mga yan, napakahalaga syempre ng perang yun sa kanila. Okay, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng kaibahan na. Kasi syempre, yan ay nakasiro, di ba? Yan, kulang yan. Syempre, para hindi gumalaw itlog, lalagyan natin ng tray. Yan. Syempre, magtatama yan sa 0. Yan. Timbangin natin ang small. Diba? 50 to 55. Yan po ay sa grams. Kita nyo po ang kaibahan ha. Medium, syempre lalampas yan ng 55. Diba? And then ito, jumbo. Talagang lampas-lampas yan. Okay, so malayo ang kaibahan nila sa timbang. Pag tinignan mo sa size, ganyan po ang kaibahan yan. Diba? Small, medium, tas ito jumbo. Yan. So malaki rin po ang kaibahan doon. Yan, kaya pag pupunta kayo sa palengke, may iba't ibang mga sizes ng itlog at syempre, nagkakaiba rin yan sa presyo. Ngayon, kung ikaw ay magbebenta, hindi pwede na ang itlog na ito, pati yung maliit, pepresyohan mo ng presyong jumbo. Kawawa naman yung bibili. Di ba? Naiintindihan ba? Kasi syempre, yung pumupuna sa atin, tinry ko ring ipaliwanag na ganun. Pero magugulat ka kasi sa sagot na sasabihin sa'yo. Hindi naman mapapansin yun ng customer. Diba? Hindi na naman nila titimbangin yun. Oo nga, nandun na tayo sa hindi naman nila silang lahat ay magtitimbang nun. Kaya lang, syempre, alam mo yun, yung, yung konsensya mo na lang na binintahan mo siya ng overpriced na produkto. So nakakaawa din yun. Imagine mo kung sa'yo ginawa yun. 'Di ba? Pinresyohan ka ng gupit na maayos, 100, tapos ginupit nun sa'yo kalahati lang ng ulo mo. 'Di ba? So, ganun lang. Parang, kunyari ikaw yung magninegosyo, kahit nasa maliit ka pa lang na stage o nasa early stages ka pa lang ng iyong business, umpisahan mo na sa tama, ilagay mo na sa ayos, 'di ba? Para pag lumalaki yung negosyo mo, nagigain mo yung tiwala ng tao sa iyo, yung tiwala ng customer mo. Pag nababanggit yung pangalan mo, ang sinasabi nila sa iyo ay tapat kang tao. 'Di ba? Yung hindi ka magulang o madugas sa iyong pagkita. Okay, kasi lahat naman tayo ay gustong kumita syempre. At tayo ay lumalaban ng patas. Talaga lang nakakagulat pa rin kasi may mga mentalidad na ganun. Buti na lang yung pumuna sa akin na ganun. Wala sa industriya ng ganito o yung pagbebenta ng mga ganito. Okay? Kasi ibig sabihin, pag siya ay napunta sa ganong klase ng trabaho, kawawa naman po ang mga customers. Diba? So, ganun lang. Ako dito, transparent tayo sa mga customers natin. Umitimbang tayo ng tama. Nasa ganun, maihatid natin ang tamang quality sa kanila o yung standard na price. Yun, hindi nga kamahalan tayo magbigay
At syempre, mahal naman natin mga customers, wala naman tayong mga ginagasto sa gasolina, hindi naman natin dinideliver to sa malalayo. Kaya binibigay ko to ng distributor's price o yung farm gate price. Ganun lang. O, di ba? So, sana may natutunan kayo. At syempre, yung na pumupuna sa atin ng ganun, so try nyo, mag-comment kayo ng kung meron gusto nyo i-defend. Pero ako wala talaga ako nakikitang maganda doon sa pandadaya sa mga customer. So, hindi talaga maganda yan. Ayoko din na matutunan ng mga bata to. Kasi yung nangyayari, tataas yung presyo ng ating mga produkto sa merkado. Yan, nag-uumpisa kasi yan eh. Naggayaan at tinataasan na lahat dahil nga gustong makalamang sa kapwa. Yan, so sana huwag niyo pong gawin yun. At tayo po ay lumaban ng patas. Okay, mapagmerienda na nga at nakakagutom ang ating topic. Yun, follow na lang kayo. At syempre meron din akong YouTube channel na Teacher Farmer Ali, tungkol naman yan sa pagkakambing. Yan, ganun lang. Lumaban tayo ng batas na sa ganun wala tayong pagsisihan sa bandang huli. At syempre, kikita tayo ng malinis ang ating mga konsensya. Okay, so yun lang. Happy farming sa inyo and God bless.